ni Acting City Mayor Carmela A. Acevedo hinggil sa kanyang ikatlong linggong pagsisilbihan. Narito ang mensahe ni Acting City Mayor Carmela A. Acevedo matapos ang kanyang ikatlong linggong pagsisilbihan bilang Acting City Mayor. Ipinaalala niya na bukas ang kanyang tanggapan sa lahat at handa siyang makinig sa mga suwestyon para sa ikabubuti ng pagpapaabot ng serbisyo publiko sa bawat mamamayan na lungsod ng San Pablo. Sa pagpasok po ng ating ika-4 na linggo bilang pansamantalang punong lungsod, nais ko pong ipaalala na bukas po ang ating tanggapan para sa lahat. Hindi po kailangan magpa-appointment upang makalapit sa inyong lingkod. Kung meron po kayong problema, pangangailangan, suhestyon o nais na idulog sa pamahalaang lungsod, maaari lamang po kayong pumunta dito sa Mega Capitol at tayo po ay mag-uusap. Araw-araw po tayong nag-oopisina at madalas inaabot po ng gabi. Hindi man natin kayang tugunan agad ang lahat ng problema, sisikapin nating makinig, umaksyon at humanap ng paraan. Sa aking pong ikatlong linggo ng paglilingkod, una, patuloy po tayong nagmo-monitor ng mga gawain sa ating plaza at sa kahabaan ng Rizal Avenue bilang bahagi ng ating pagsisikap na maging mas maayos at malinis ang ating sentrong pangkalakalan at heritage zone. Sa atin pong mga manininda ng puto bumbong, nais ko pong ipaalala na hindi po natin sila kinakalimutan. Ang pagsunod po natin sa DILG Directive tungkol sa road clearing ay hindi nangangahulugang wala na silang lugar sa ating lungsod. Sa pamamagitan po ng ating Technical Working Group, gumagawa po tayo ng paraan upang maayos silang mailagay at patuloy silang makapaghanap buhay nang hindi nalabag sa mga umiiral na alituntunin. Samantala po, patuloy din po tayong tumututok sa mga kinakailangang pagawain sa ating pamilihang bayan. Gayon din ang kalinisan ng ating basement parking. Muli po nating iniutos na linisin gamit ang sabon at disinfectant at gagawin po natin itong linggo-linggo. Ang pakiusap ko lamang po sa ating pong mamimili sa ating pamilihang bayan, ganun din po sa ating mga kawani ng pamahalaan, makiisa naman po at panatilihin nating malinis ang ating mga palikuran at ating basement parking. Maraming salamat po sa Seven Lakes Fire Volunteers at sa CDRRMO sa inyo pong patuloy na pakikiisa sa gawaing ito. Ikalawa po, sa mga araw na naapektuhan po tayo ng habagat, nakatuon po ang ating pansin sa ating operations center at evacuation centers upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan at maibigay ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Sapagkat sa panahon po ng kalamidad, walang kulay at walang pinipili ang serbisyo. Ikatlo po, natuklasan po natin ang mga natirang relief packs na binili noong November 2025 na nagkakahalaga ng mahigit 23 million pesos, ngunit hindi po ito na ipamahagi lahat noong December 2025. Nakita rin po natin ang COA Audit Observation Memorandum na may petsang February 2026 kung saan inirekomenda ng COA ang agarang pamamahagi ng mga natirang relief goods na nagkakahalaga ng mahigit 22 million pesos. Dahil po dito, atin pong iniutos na agarang pagre-repack upang maibahagi na ngayong linggo ang mga ito sa ating mga kababayang nangangailangan. Bibigyang prioridad po natin ang ating senior citizens, persons with disabilities, at solo parents. At ang ating DSWD po ang nakatalagang manguna para sa pamamahagi. Kung mayroon tulong na nakalaan para sa ating mga kababayan, tungkulin nating tiyakin na ito ay makakarating sa mga taong higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa pagre-repack. DSWD staff, GSO staff, convention staff, samahan ng LGBTQ, Boy Scouts of the Philippines, BFP personnel, staff ni Consi Chad Pavico and Consi Francis Calatrava, at sa iba pa po na hindi ko nabanggit, muli po ang aking pasasalamat. Mga kapwa ko lingkod bayan, marami pa po tayong kailangang gawin.
marami pa po tayong problemang kailangang harapin at marami pa po tayong pangarap para sa ating lungsod. Ngunit sa panahong ito, nais ko pong ipaalala sa lahat, hindi nasusukat ang paglilingkod sa dami ng ingay o sa dami ng pumupuri o pumapalakpak. Nasusukat ito sa dami ng taong ating natutulungan, sa katapatan ng ating puso, at sa mga pagkakataong pinili nating gawin ang tama, kahit hindi ito madali. Sa aking mga kababayang San Pableño, maaaring maraming kwento ang ating naririnig. Maraming opinyon, puna at pagsubok. Ngunit naniniwala po ako na hindi ang pinakamalakas manira ang maiiwan sa kasaysayan, kundi ang leader na nanindigan ng kailangan siyang manindigan. Maraming salamat po. Mabuhay ang bawat isang lingkod bayan. Mabuhay po ang lungsod ng San Pablo. Maraming salamat po. Para sa mga napapanahong balita at kaganapan, ito ang inyong City Information Office.